Ayan. So, pwede nyo balik-balikan yung mga natin, recorded, no? So, saan natin makikita yun sa YouTube? Pero, syempre, alam ko, hindi nyo makikita yun kasi naka-unlisted yun eh. So, kapag sinend ko lang sa inyo, dun nyo lang makikita yun. So, ito lang muna tayo. Recap lang, no? Multi-time frame analysis, Fibonacci. Ito guys, saglit lang talaga to, as in. Sobrang saglit lang kasi patapos na tayo. Recap lang, multi-time frame analysis, Fibonacci in multi-time frame analysis, sniping entry. Pag sinabi natin sniping entry, ano yun? Yung mga build-up, yung 20 using 20 EMA, di ba? False breakout, ano pa ba? Divergence. Correlation of pairs, yun yung pagtitimpla-timpla ng mga pairs. So, what do you expect to learn? So, expect nyo ngayon matutunan ng COT report. Tuturuan ko din kayo ngayon mag-update ng COT, no? How to use COT report as your sentiment analysis. Combination of COT, multi-time frame analysis, and price action. Okay? Price action, COT report for swing traders. How to use news as your funda. My trading technique and trading psychology. Actually, yung trading technique na to, feeling ko hindi nyo na ito ma-appreciate. Bakit? Kasi nga siniwalat ko na lahat ng alam ko. Wala na akong tinatago sa inyo. Hindi na to magiging special para sa inyo. So, ano lang to? Makikita nyo lang kung paano ako mag-trade, no, pag mag-flip ng account. Pero, ayun guys, no, hindi ko siya recommendable na hindi ko siya recommended na na gamitin nyo. Kasi bakit? Kasi pag nagsisimula kayo, magfo-focus kayo saan? Sa winning rate, hindi po sa profit. Winning rate po ang palalakihin nyo, hindi profit. Kasi ang profit, darating lang po yan. Pero ang win rate, mahirap pong i-build yan. Okay? Ang profit kasi madali na lang yan. Kapag kahit na 60% lang win rate mo, basta win rate mo is maganda, positive win rate ka, magiging profitable ka na. Yun na yung kasunod nun. Okay? And trading psychology. So, what does COT report mean? No? COT, commitment of traders, shows you the position of traders, especially non-commercial and commercial banks. Bias of the pair, long-term trade and trade within the banks. Bakit bias of the pair? Kasi nakikita nyo rito yung shifting ng mga positions. Okay? So, ito yon. So, saan natin makikita ang COT report? So, makikita natin ang COT report dito. cftc.gov. Hindi .ph cftc.gov.ph cftc.gov. So, saan kayo pupunta? Commitment of traders. Market data and economic analysis. Commitment of traders. Ayan. Pagka-click nyo nun, baba kayo, punta kayo sa Chicago Mercantile Exchange. Long format. Hindi kayo pupunta rito. No? Hindi short format. Long format po long format. Okay. Ngayon, may mga data nakalagay dito. Mga naka-type written pa, di ba? Wait lang. Mas mahal ito. Okay. So, yun, no, non-stop yung pag-sit in nyo, guys. Kasi, ako nga, di ba, marunong na ako, pero mag-aaral pa din ako. Kasi, continuous learning talaga ang Forex. Kahit naman saan siguro ikaw dalhin, di ba? Continuous talaga ang Forex. Huwag kang magaling-galingan. Kasi, basta, lagi nyo tatandaan, may mas magagaling sa inyo. So, laging magpakumbaba. Kahit anong ma-achieve nyo, laging magpakumbaba. Kahit anong mag-gain yung knowledge, laging magpakumbaba. Laging gutom sa knowledge. Lagi nyong isipin, hindi ako magaling. Lagi ako nagsisimula. Huwag nyong isipin magaling kayo sa lahat ng bagay. Kasi alam ko yung iba ma-pride. May ganyan tao, yung parang, hindi, alam ko na yan. Dito na kailangan mag-aral. Invest na lang ako. No. Kailangan magpakumbaba kayo. Kailangan i-accept nyo yung mga foreign knowledge. Hindi nyo kailangan, wala naman kayong kailangan, i-prove diba? Parang wala naman kailangan competition dito Kanya-kanya tayong pacing to. Hindi nyo kailangan magmadali, hindi nyo kailangan magmadali, hindi nyo kailangan isipin lahat ng bills, no? Kailangan isipin nyo, ito yung way para maging financial free. One step at a time lang, no? Slow pace pero sure ball. Ika nga. So, open interest, no, nakikita nyo, Euro FX, ayan Euro yan. So, ano ibig sabihin yung Euro? Euro against USD. Okay? So, nakita natin, ito, 194,763 to 121 shorts. So, ano mas malaki? Long, right? Pero, dito lang ba tayo magbabase? So, kaya nga kailangan natin ng historical data or data analysis tayo ngayon. So, anong gagawin natin? Titignan ko yung Excel ko. Okay.
So, nakikita natin, sabi natin doon, meron tayong 121,000 shorts, right? 121,000 shorts. 194K longs. Pero guys, take note natin. Kapag i-analyze natin yung data, anong mapapansin nyo? Sorry, yun tayo. Oh, shit. Yan. So, kapag i-analyze natin yung data, anong masasabi natin? So, ito guys, zoom in ko para makita. Ayan. So, from February 9, nakita natin 220, right? 220 to 22 to 28. So, palaki ng palaki. So, pag sinabing palaki ng palaki, pataas ng pataas yung longs. Pag pataas ng pataas yung longs, anong nangyayari sa market? Long yung market, bullish. So, February up to March, long. Biglang pagpasok ng March, 228 to 222, pak, nagbawas ng 6,000. 207, pak, nagbawas ng 15,000. Nagbawas ng 11,000, nagbawas ng 300, nagbawas ng 700. Ngayon, anong nakikita natin sa data natin? Nung pumasok yung March, nagdagdag ng shorts. So, from 96, naging 105, naging 105, naging 105 lang ulit ba to? Oo, tama, 105 lang pala ulit. Kasi bakit? Dinagdag lang pala. 105, naging 102, bumaba. Diba? Pero pagdating dito, 121,024, ibig sabihin, malaki yung short position natin. Dinagdagan ng 18,846 positions. So, 'di ba? So in other term, ano lang natin, long story short, from longs naging short ang market. Kasi bakit? Itong pula na to na negative, ano ini-indicate nito? Pull out. Ibig sabihin ng pull out, umalis din sa position na long position. So pag nag-pull out tayo ng long position sa market, humihina yung long. Anong lumalakas kapag humihina ang long? Lumalakas ang shorts. So, titingnan natin, Euro USD. Short nga ba ang market? Titingnan natin. Okay, guys. Agree ba kayong short ng market? Sabi daw from March. Okay, from March, right? From March. So, ito yung from March natin. From March hanggang dito. Short ang market, right? Agree ba kayo? Tingnan nyo guys, March. Ayan, March. Bumagsak yung market. Agree ba kayo? Agree? Yes. So, nakikita ninyo, hindi lang siya, more on, kailangan, ano talaga ni market? Ano bang role ni COT? Ang COT kasi guys, hindi yan yung parang indication na buy or sell ang opportunity. Indication to ng shifting ng mga positions. So, kunyari, dati, naghahanap ka ng long position, ngayon, iba na, short position yung titingnan mo. Lalo na kapag nagdagdag pa ng short position or else, nag-pull out ulit ng longs dito next week. Nakita nyo, nag-reflect. Or this week pala. Nakita nyo, nag-reflect. Nagbawas ulit ng long, nagdagdag na naman ng short. So, anong mangyayari? Lalakas na naman ang short. Babagsak yung market. Pero ako, dahil nga this week, tumataas ang Euro USD, pwedeng, ang nangyari dito is, magdagdag ulit ng short. Bakit? Kasi, the more na tumataas yung market, mas binibigyan ng opportunity yung sell position ng mga bangko or ng mga big players. So, ako, for me, baka tumaas pa to or madagdagan ng pull out. And, ito naman, kahit hindi naman mataas, basta nakikita kong pull out to, possible na ang mangyari dito is a continuation of the downtrend na to. Okay? Euro USD, tingnan natin yun Ngayon, iba ng pair naman tayo. GBP USD. Tuturuan ko din ngayon mag-update nito para makita nyo. So, eto. So, sabi dito, February 23, 68 to 37 to 65, 629. Okay, dito na tayo tumingin. Dito, nakita natin na more on siya, longs or shorts. Ito, isa-isa lang natin yung data para di tayo malito. Nag-add ng long noong February 23, 814 shorts nag-pull out. Mas malaki yung pinull out ni short, nag-pull out ng short. Ngayon, anong nangyari? Pagkatapos ng pull out ng shorts, both longs and shorts, anong mas malaki? Nag-pull out ng long. Okay, tandaan nyo, nag-pull out ng long, ito yung pinaka-latest nag-pull out ng long, anong lalakas? Ang shorts. So, nag-pull out ulit ng long, ano pang maganda? Nag-positive yung short, ibig sabihin, nagdagdag ng short. So, kapag nagdagdag ng short, anong opportunity ang nakikita natin sa market? Short opportunity. Ngayon, ano pang nangyari? Pull out ulit ng long and pull out ng short. So, anong in-indicate nito? Sideways.
Pero bago mag-sideways yung market, anong ini-indicate nito? Short yung market na GU. Short ang market. Yung pinaka-latest is short. Tingnan natin, GU, latest market. GBP/USD, short ang market. Yung pinaka-latest bago yung pag... Okay. So, ano nakikita natin sa market? Pababa ba? Agree ba kayo? Pababa siya? Sabi ko di ba sideways? Ito yun, sideways. Parang ganyan, no? Ito yung short, then sideways. Ngayon, anong nangyari? Pababa, di ba? Katulad din sabi ko sa kanina, live trading natin, ang analysis ko dito is pababa. Divergence. Simple divergence. Di ba? So, pababa to. Okay. So, yun yung maganda kay COT report. Nakikita nyo yung shifting ng mga longs into shorts, yung shorts naman into longs. Di ba? So, palitan natin, gawin nating ibang pair, CAD-USD. Okay, ganito yun. Ngayon, kapag CAD-USD, ang gagawin nyo lang dito is babaligtarin nyo lang. Yung long magiging short, yung short magiging long. Pero para di ka malito, no, ang ilalagay mo rito sa chart mo is, CAD-USD. So, para di ka na malito. Dito na tayo mag-focus, ha. So, sabi rito sa USD CAD, no, CAD-USD pala, sorry. CAD-USD from February 23, meron tayong 1,800 to 900, no, for 4. So, longs, more like long. Una, long, back, long. Pull out ng short. Ito na, iba na yung kwento. Nag-pull out na ng longs. Ano nangyari? Nagdagdag na ng shorts. Nagdagdag ng longs, pero 800 lang. Pero nakita nyo yung short, 1,600 yung short. For 121, ibig sabihin, nag-pull out na naman ng long. Okay, pag nag-pull out ng long, anong lumalakas yung short? So, change in short, anong lumakas? Short. So, changes in long and shorts. So, ito yung pinaka-latest natin. 1,676 to 261. Okay. Guys, take note. Dito tayo babasa, historical data, yung shifting lang, no? Ito, start pa lang ng shift from uptrend to downtrend. Diba? Ay, sorry. Ito tayo pala. So, ito yung shift ng from uptrend to downtrend. Kasi hanggang 1,039, no? Kasi ito yung positive, blue. So, from uptrend to downtrend. CAD-USD dito, guys, ha? Ngayon, ito pa lang yung simula ng shifting from downtrend to uptrend. Pero take note, guys, kailangan, sabi ko nga sa inyo, yung shifting, hindi yung biglaang pagtaas. So, makikita nyo pa dapat dito, mayroon pang mga positive data ng long para masabi natin from downtrend to uptrend na. Therefore, I assume, no, sabi ko sa inyo, ang CAD-USD is down. Downtrend. Bakit? Kasi nagdadagdag ng shorts. Right? Ayan. So, tingnan natin CAD-USD. CAD-USD short ba? Yes, short po. Pababa. Diba? So, anong gagawin nyo? Pag USD CAD, long yun. O, diba? Okay ba? Naiintindihan po ba yung sinasabi ko? Drop 5 nga guys, if nagigets ba, or drop 5 tayo. Drop 4 if, isa pang example, drop 5 if, nagigets na. Drop 5, 4 plus 1, 4, okay, go. 5, isa pa. Sige, yung iba guys, sige lang, sila lang ba estudyante ko? 4, isa pa. Okay, yun, very good. 4 tayo, isa pa. So, titingin tayo ulit ng isa pang pair, NZD-USD. So, titingnan nyo lang yung data nyo, no? Yung pull out ng long, pull out lang ng short, ganun lang yan, kasimple lang. So, ito, hindi ko titingnan yung chart, no? Yung chart, right? Titingnan natin kung ano yung reflection ni market ng COT natin, no? Para makita natin if long ba siya or short. So, nakikita natin, February 23. Bakit February 23 start ko? Kasi nga, yung opening ng market to March. So, yun yung kinukuha ko. Actually, nagtitingin ako ng data, 6 months pa nga eh. Tinitingnan ko yan. Pinabasa ko yan. Ina-analyze ko yan. So, dito muna tayo. 179 to negative 759. Pull out ng short, dagdag ng long. Therefore, at this point, long market. Therefore, long yung market at this point. Okay, so ang ina-analyze ko ngayon is long yung market, naging short. Shifting to short. Tingnan natin. Bakit shifting ng short? Nag-pull out ng long. Negative 12,000 ang pull out. Dito naman, no? Long to short, sabi ko sa inyo, long to short. So, long to short ang ina-assume kong market. Shifting ng long to short. Ngayon ko kung tama. Kasi, diba guys? Long to short. Shifting ng long
to short. Shifting ng February ng long. Ito yung long, right? Ito yung long to short. Di ba? Nakikita nyo ba yung pinapoint out ko, guys? Nakikita nyo na ba? Nakikita nyo ba yung yung sinasabi kong, i-analyze nyo yung data. Diyan from February 23, nakikita nyo, okay, yung data natin, more on long, di ba? Buy position to. Nino-hold ng long, right? Nino-hold ng long. Anong napansin natin? From long, naging short. Nagpo-pull out na sila. So, anong nakita natin sa market? Anong na-witness natin? From long, naging short. Di ba? February 23, yung simula. Di ba? February 23, dito tayo kumuha. So, up to this point, short na yung market. Agree po ba kayo? Hindi nyo kailangan intindihin isa-isa yung pinakamalaki, pinakamaganito, pull out. Kailangan makita nyo yung shifting, gradual changes ng data, hindi yung buong ito lang, itong part na to, itong portion na to, hindi. Kailangan yung lahat, no? Lahat ng data mo, yung this month na data mo, tingnan mo, yung gradual change niya, hindi yung magpo-focus ka lang at a certain date, no? Okay po ba? Nagigets po ba tayo? Nagigets pa po ba? Or isa pa? Sige guys. Nagigets ba? Nakita nyo, hindi ko tinignan yung NCDSD. Nakita ko kung paano mag-shift yung market. Drop 4 ulit kapag hindi pa mag-gets. Sige lang. Okay lang yan guys. Drop 4. Wala ba? Drop 5 if na-gets. Drop 5 if na-gets. Yes! Okay. Bakit COT? Bakit USD lang ang COT? Ganito yun guys. Ganito yun. More pa. Totoo ba? More pa? Okay, sige, last. Bakit COT is USD only? Kasi nga, ayun, major pairs. Kaya nga dito tayo pumapasok ng correlation of pairs. So, dito nyo natitimplahin. If USD CAD ito, Euro USD ganito, therefore, your CAD is ganito. Okay ba, teacher? Nagigets ba yung... Kaya mayroon tayong correlation of pairs. Diba? Okay, thank you. So, isa pa tong sample. Okay, sige. Ano ba? Anong pair? Odd USD. So, ito, no? Nakikita ko rito, February 23, from longs, pull out ng shorts. Okay. Therefore, sige guys. Anong data niya sa Odd USD? Long or short? Sige. Anong nyo? Presentation nyo? Anong representation nyo? Anong nire-represent nitong data sa inyo? Long or short? Okay. Tingnan nyo Tingnan nyo yung data nyo. Ito pa lang, titingnan ko pa lang. Ang ganda na ng long. Di ba? Ito. Okay. Focus kayo dyan. Long or short? Long. Okay, yung iba? Okay, tingnan natin. Long Long. Odd USD lolong daw. Odd USD lolong. Okay. Short. Bakit short? Pero tama kayo guys. Actually, long term long to. Kasi, kung mapapansin nyo yung market, bull flag pattern to. Ibig sabihin, kapag nagdadagdag ng long, anong nangyayari? Preparation for bullish setup. Kasi nga, sabi ko, yung shifting yung titingnan natin, right? Ito Bakit siya bumababa? Kasi ito guys yung sinasabi ko sa inyo. Hindi porket nakikita nyo sa COT lang magre-rely. Kailangan intindihin niyo yung market nyo. Kasi nga, di ba sabi ko dati sa inyo, nagre-rely lang ako sa COT, then price action ako. Ngayon, hindi. More on price action than COT confirmation. Ngayon, anong ginagawa nito? Kino-confirm ko kung ano pa ba yung market ko ngayon. So, ako, nakikita ko yung market, tama kayo, long position yung market. Pero ano bang nakikita natin ngayon? Nagkakaroon ng market correction. Diba? So, hindi lahaging tugma tong COT, no? So, hindi nyo pwede, kaya nga sabi ko sa inyo, hindi kayo pwedeng mag-assume ng COT lang. No? Kailangan maintindihan ninyo yung market. So, ano ibig sabihin nitong data natin? Sinasabi ng data natin na preparation for long setup to. Pero guys, take note kung bakit bumababa rin. Meron tayong 2,870 shorts, no? And 1,254 na shorts. Pero guys, take note, majority is bullish. So, kapag ganito yung market natin, walang history yun. So, dito na kayo kukuha. Sa akin, nabibigay ko na lang sa inyo to. Kayo na lang mag-update. Actually, may nag-update si Kuya Ariel nga nag-update sa amin. Sa kanya ko nga rin to kinukuha Pero sa akin yung data. Okay. Guys, anong pattern to? Kung bakit parang bullish pa din nakalagay sa COT.
Anong pattern to? Mga tinuruan. Anong pattern to? Kaya hindi ko lang naman sinabi sa ano to, sa we win as one kasi baka hingin doon. Kaya hindi ko binibigay. Sa inyo lang talaga to, Bull exclusive frog, to. coach. Bull flag, right? Bull flag pattern. Kasi uptrend, then consolidation. Katulad nito, di ba? Tama yung bull flag. Katulad nito, uptrend, then consolidation. Anong mangyayari dito? Continuation to the upside. Anong nangyayari? Bumaba ulit. Consolidation pa ibaba. Anong mangyayari? Move to the upside ulit to. Okay? Bull flag. Okay, so bullish flag. Very good. So, hindi porket nakita niyo yung COT is, ito na yung yung position ito, baka bumababa na yung market. No. Kailangan intindihin yung shifting ng market, magre-rely pa rin kayo sa price action. Kasi ako based on my experience, Kuya Ariel, ganito na lang, i-post mo na lang sa group yung per update mo. Para hindi na sila siguro ng data natin. Okay lang ba sa'yo, Kuya Ariel? I-send mo na lang sa Okay, sige. Yun na, siya na mag-update, guys. Siya na mag-update ng COT natin. Ano na yun, nandun sa group natin, sa official group natin. Doon nyo na lang titingnan yung nyo, COT report. Okay, doon na Nandun na yung data at updated na. So, parang may trabaho na rin tayo, may mga kanya-kanyang role tayo. So, ayun, COT report, no? Ayan. So, ano yung mga terminologies dito? Non-commercial. Bakit non-commercial ba lagi, Joel, tinitingnan natin? Non-commercial includes large financial firms, hedge funds, and individuals. Tayong individual. Financial firms, ito yung mga big banks. Ito na yon. Mostly speculative. Pag sinabing speculative, ito yung mga high ranking na mga basta market participants. Ito na yon. Mga broker, hedge fund managers, etc. etc. Pag sinabing commercial, ito lang yung mga for business purposes lang. Or yun, diba? Business purposes and transactions. So, long number, ibig sabihin buy. Pag sinabing short, short. Open interest, ano ibig sabihin ng open interest? Open interest shows the total number of contracts that have not been exercised yet or delivered. Ibig sabihin, pag maraming open interest, marami pang hindi nakakaboto or marami pang hindi alam kung saan po position, magbabay ba or maglalong. So, saan natin makikita yung open interest? So, dito walang open interest, right? Saan natin pumipiyok ka? Saan makikita yung open interest? So, dito natin makikita ang open interest. So, meron dito tayong 3,693 open interest. Ngayon, guys, take note. Bakit bumababa ang Euro USD? Anong mas malaki? 3,693 open interest or 18,846 shorts? Anong mas malaki? Shorts or open interest? Get type. Pag mas malaki ang shorts, meaning nakaposisyon na sila ng short. Diba? Very good. Short na mas marami. Ibig sabihin nun, nakaposisyon na sila sa short. Ngayon, anong chance na mare-reverse yun? Minimal. Bakit? Kasi, konti lang yung open interest. Pag sinabi natin open interest, kahit madagdag yun, lahat yun for long, still, bearish pa din yung market mo. Kasi bakit? Maraming nag-short ng Euro USD. Okay? Actually, namamanipulate din yung Euro, COT. Okay. So, pictures dyan. Yan. So, yan lang. Okay. So, ayan. Non-commercial, terminologies. Terminologies, number of traders, huwag nyo na itong isipin. Actually, di ko ito inisip. Number of traders, reportable positions, and non-reportable positions. So, ito. May questions ba kayo so far sa COT report? Any clarifications? Ano yung hindi nyo naintindihan doon? Sa COT report. Mahirap mag-analyze ng data, lalo na kapag hindi ka umandar ng thesis, no? Kailangan nag-undergo kayo ng thesis, kayo, data gathering, data M&M, naging analyst kayo. So, kaming mga Dota player na analyst pa, so madali lang to sa amin. Magaling kami magganito magtingin-tingin ng data So, paano i-counter yung item, paano nakikita kung yung kalamangan ng market, kalamangan ng kalaban. Diba? Ayan. Ako, tagaluto ng pansit canton, tsaka taga-timpla ng kape.
Diba? So, pero guys, kailangan magkaroon din kayo ng ambag talaga. So, yun. Okay, so far, so good tayo ha. Walang questions. So, how to use juice as your funda analysis? First, scout some incoming big reports of your favorite pair. Second, don't trade relentlessly. Don't try to react immediately on the volatility of market. Actually guys, yung fundamentals natin is technically hindi talaga fundamentals. Ang fundamentals kasi, meron pa yung pagbe-breakdown. May ganyan-ganyan pa yan. May 6 months high, 6 months low. May ganyan yan. USD 6 months high. Pero ito guys, simple pagtingin lang ng mga news. Simple din ng pag ano din, tawag din? Basta mamaya. Basta yung pipiliin mo lang yung high impact news. Third, wait for the market. Market manipulation, it might last for about 2 hours based on my experience, lalo na sa GBP pairs. GBP pairs. Sobrang manipulated yan kapag may news. Sobrang volatile yan. Based on my experience, yan talaga ang pinaka-volatile. Volatile na market. Okay, don't catch use price action and Fibonacci on your trading. Wag kayong magte-trade. Ganito guys, bibigyan ko kayo ng tip. Ganito. Pag magte-trade kayo, wag niyo nang tingnan yung balita. Lagi niyo titingnan yung market. Kasi ang balita sumusunod sa market. Maniwala kayo sa akin. Kapag marunong ka tumingin ng sentimental and ng market, ng price action, alam mo kung saan pumupunta yung market. Sabi ko sa inyo, maniniwala kayo once na maka-encounter kayo ng balita. Kasi after ng volatility ng market, ano bang nangyayari? Continuation pa rin naman ng ng higher highs and higher lows, ng market structure niyan. Hindi pa rin naman yan totally nagre-reverse. Hindi siya nagbibigay ng firm or ng solid na changing ng direction. So, yun yung pinaka natin sa fundamental is yung temporary lang. So, at this moment, kung may nakita kang balita, yun lang yun. Pero yung long-term trade niyan, hindi maapektuhan. Ganun at ganun pa din yan. Diba? So, yun yung lagi niyong tatandaan. Wag na wag kayong magte-trade ng balita. Ako, tip ko lang yun. Kasi dati, actually, i-share ko lang din. Dati, ganito ako kabalisa pag may balita. Tinitingnan ko yung balita, alis-alis ako ng trade, ganito, ganyan. Kasi baliw na nga ako nun eh. Tinitingnan ko yung trade talaga, tsaka yung balita. Actually, di ako nakikinig ng balita. Nakikinig ako ng, ni Powell, ng live ni Donald Trump. Tapos na-realize ko, bakit ganun yung market? Parang, pagkatapos lang din naman pala ng mga paggalaw na yun, dire-diretso pa rin naman. So, doon ako nag-conclude, for me, na parang, yung market na yun is temporary reversal lang naman yun. Or temporary volatility lang binibigay niya, pero hindi siya nagbibigay ng direction ng market. Ano bang nagbibigay ng direction ng market? Sentimental and technical. Bakit? Yung sentimental kasi nakikita nyo yung gradual changes. Ang technical naman kasi nakikita nyo yung market structure. Ano yung balita doon? Kwentuhan lang yun. Para lang mahit lang mga stop loss nyo. So, tuturuan ko kayo. Ako, guys, sa totoo lang, share ko lang din yung sa Euro USD nga, ay GBP, ano bang yun? GBP CAD yata, GBP OD, or GBP NZD. Ang ginawa ko doon, okay, may balita, high impact news, GBP OD is buy. Parang GBP pairs, all buy. Ang ganda ng balita ni GBP. Alam mo ba nangyari sa GBP? Bumagsak yung GBP. Ngayon, ang ginawa ni GBP, niretest yung support. Pagka-retest ng support, tumaas. Ng todo. So, anong nangyari nun? Hinit lang ang stop loss ko. Wait lang ha. Okay. So, anong nangyari nun? Ang nangyari doon, nahit lang stop loss ko, tapos nanghinayang ko. Actually, malapit lang yung data sa balita. Kasi may mga data yan. Tingnan nyo. Paano ba mag-scout ng balita? Ganito. Unang gagawin nyo, punta kayo sa news, economic calendar. Ayan. Ngayon sa economic calendar, makikita nyo yung mga balita. Right? Ayan. This week, lalagay nyo. This week. Ang filter nyo is all about lang yung mga major currency pairs lang. So, clear nyo lahat yan. Pak. Clear. Ang kukunin nyo lang yung mga gusto nyong pair. Aussie. Ha? Kung gusto nyo ng Aussie. Matagal-tagal to. Wait lang. Andito yung United Kingdom. Kukunin nyo to. Bakit? Euro. Switzerland. South Korea is
Philippines. Huwag yung kunin yan. New Zealand. Ano ba? Sabihin US. Alam ko dito yung US left side eh. Ano kasi mga... Ito, United States. Japan. Germany. Canada. Eurozone. France. Okay. Ayan. Ngayon, na-filter nyo na yung mga gusto nyo, Gusto nyo, kunyari, Euro-USD ka lang. Hindi, kunin mo, Eurozone, France, tapos yung United Kingdom. Euro and GBP. Ngayon, anong lalagay mo rito? Select all. Kasi maganda rin yung inflation at economic activity. Ngayon, ang gagawin mo, apply. Pak, lalabas ngayon yung mga balita dyan. Ito yung mga high impact news natin. All day, all day. So, Monday, April 5, 2021, holiday pala to. So, sorry. Ito yung mga data natin. Tuesday, ano ba ngayon? Wednesday, right? So, ito yung sinasabing bumagsak yung GBP. Bakit? Kasi paano natin malalaman kapag bumagsak yung yung data natin? Meron ditong nakalagay na the composite PMI index measures the activity of level. Ito nakalagay dyan sa dulo. A higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the GBP, while a lower than expected reading should be taken as a negative or bearish for the GBP. So, actual mo, 56.4. Ang forecast mo is 56.6. Take note. Guys, isipin mo, ikaw mag-a-analyze ng data. Disregard mo tong binasa mo. Ano to, positive or negative? Previous mo, 49.6. Negative or positive? Sige nga, guys. Sagot kayo. Ay, sorry. Ayan. So, tingin nyo lang, negative or positive? For me, composite purchase, malakas to kasi PMI to. PMI, malakas ang PMI. So, tingin nyo lang guys, positive or negative? Walang maling sagot, sige lang, go lang. Ito yung data, 56.4 actual, 56.6 forecast, and 49.6 previous. Positive? Yung iba, positive sa COVID, positive. Okay, actually tama kayo, positive talaga. Pero ano yung pinaka-crucial dito sa point na to? Guys, take note ang actual mo is 56.4. Malapit ba siya sa forecast natin? Yes or no? Yes. Very good. Okay, positive siya. Ngayon, pagdating sa previous, di ba? Malayo ba siya or malapit? Malayo ba siya or malapit? Malayo. Very good. So, ano siya? Ang galing. Bakit nasabi niyong positive, hindi negative? Kasi, actually, positive, siya talaga? Positive news siya. Mukha lang siyang negative. Kasi malapit yung forecast niya, pero take note, yung previous niya sobrang layo. Ibig sabihin, sobrang positive ng data. Ngayon, tingnan natin yung nangyari sa GBP-USD. Bumagsak. Bakit bumagsak yung GBP-USD kung positive yun? Diba? Positive. Ito yung sinasabi ko sa inyo, volatility ng market. So, ano mangyayari dito? Ano mangyayari dito? Possible na bumagsak talaga to ngayon. Pero, yun nga guys, sabi ko sa inyo, diba? Kung ano yung flow ng market, yun talaga yun. Hindi niya susundin niya kahit ano mangyayari dito. Kaya ako dinidisregard ko yung balita unless yung mga live, yung mga kay Powell, yun, malaking impact yun. Pero kung ganito lang, dati sobrang baliw ako, ngayon hindi na. Huwag yun na itong huwag yun na itong papansinin yung mga balita. Unless yung yung parang volatility. Pero ito guys, take note. Negative news to, versus forecast. Negative news versus forecast. Pero actual versus previous, sobrang positive to. So, anong sinasabi dito? Kasi alam niyo ba kung sino ba nagpapagalaw ng market ngayon yan? Yung New York session. Ngayon, yung GBP-USD, bakit bumabagsak? Kasi nga, ang sabi daw is, mahina yung actual niya kaysa sa forecast. Therefore, pinanindigan na nila yon. Pero take note guys, ano ba yung GBP-USD natin? Bearish ba or bullish? It's a bearish na. Bearish na yan. Actually, bearish na talaga yan. Divergence, right? Lower highs, lower lows. Di ba sabi ko kanina sa weekly analysis, live trading natin, bababa to?
So, ito yung nangyayari sa market. So, sabi ko nga sa inyo, disregard nyo yung mga balita. Sobrang i-disregard nyo yung mga balita. Kasi sobrang manipulated dyan. And, also, hindi binagbibigay lang ng temporary volatility lang yan. Pero, at the end of the day, ang susundin pa rin. Baka ito nga, yun yung pagtaas. Ito yata yun, yung kanina. Ito yun, continuation na to the downside. Well, tama naman. Kasi ito yung volatility kanina siguro. Anong oras ba to? Ito ito yung volatility na yun. Ito na yata yun. Tapos biglang bumagsak na. Ito na yun, volatility lang. Okay? Sana akong part. Okay. So, ayun guys, pag magbabasa kayo ng data, actually, dalawang negative pala, Pero, negative compared sa forecast. Pero pagdating sa data, real-time data, yung previous data nila, malaking pinagkaiba. No? Ito nga yung volatility kanina. 430. Ito nga yun. Ito yung volatility. Ay, bumagsak na. EURUSD, tingnan ko nga, sabi ko kanina, sell. Right? Ayan, bumabagsak. Sell sabi ko dito, pero ang gusto nang mangyari dito is buy. Ay, sell pa dito. Dito mag-sell. Pero for me, sell na dito. Ewan ko, sell na dito. Tingin ko. Sa USD, ayan, malapit na mag-bullish yan. Bullish divergence. Actually, baka ito yung bullish divergence. Ay, hindi. Bullish divergence pa rin pala yan kahit bumaba ng onte. Okay. So, ano na tayo? So, my trading technique. How do I win tournaments? How I flip 20 USD into 1700? How wanna know my secret? It's not all about price action, no? You choose wisely on what strategy you will be using or applicable on that matter. Now, for example, if the market is sideways, don't go swing trading. Yes, day trading and cover some pips. Actually, di lang day trading, intraday. Intraday din. If you are knowledgeable enough using scalping, then that would be better. But it's too risky, no? Lalo na hindi ko inintroduce sa inyo yung scalping. Kasi hindi ako nag-scalp totally. If the market is about to break a pattern and it confluences some on the fundamental and sentimental reports, then that is the time you will use swing trading and I use martingale strategy when I swing trade depends upon the conditions. Ngayon, paano ba ako nag-trade? Sinasabayan ko yung mga breakout actually. Ang ginagawa ko sa market, hindi ako nag-trade ng swing trade kapag walang breakout ng market. Anong ginagawa ko? Intraday and day trading lang. Yung mga mini trend line, yun lang yung nilalagyan ko ng trade. Pero, pag long term na, hold ako dyan. Wait lang, tingin tayo. Katulad nito, good for swing trading to. Good for swing trading yan, hold mo na yan. Ngayon, anong gagawin mo? Add on dips, add on dips, add on dips. Ano? Hanggang maka-form ka ng mga bullish divergence. Yun yung sinasabi ko sa inyo na wag kayong titigil hanggat may nakikita kayong hidden bullish. Until makakita kayo ng regular bearish divergence. Dun pa lang kayo titigil. Pero pag nakakita pa rin kayo ng hidden bullish, go for it. Pag wala kayo nakikitang regular bearish, go for it. Pero once maka-witness na kayo ng regular bearish divergence, out na kayo. Trade na yun, goods na yun. Actually, nagpa-practice pa rin ako mag-flip ngayon. Puro lang ako ngayon yung mga last time ko, puro 20 to 120, 20 to 200. Hanggang ganun pa lang ako kasi ulit ako parang yun nga, bago ako parang maglaylo sa manual. Bago ako naglaylo ng manual, puro nga 'di ba robot nga. Ngayon nga gusto kong bumalik kaya gusto ko rin magano ng Bicol para medyo makapag-focus din sa manual. And for self-growth na rin, tsaka mag-aaral na rin ako ng mga iba't ibang strategies. Okay. So, trading psychology na tayo. Actually guys, hindi naman talaga to special. Bakit? Kasi lahat naman guys, sinare ko na sa inyo. Hindi ko na pinagdamot. Kumbaga, hinubaran niyo na ako eh. Ito na yung lahat ng alam ko. Binigay ko na sa inyo lahat. Ngayon, ano na lang maidadagdag ko rito. Yung mga madadagdag ko ring kaalaman. Kumbaga, yung ituturo din sa akin, katulad ng Elliott wave, tsaka yung harmonic pattern, di ba? Kung ano yung matutunan ko doon, i-share ko din. So, never stop non-stop yung learning natin. Hindi tayo titigil. So,
Kung ano, ako feeling ko magiging appropriate to sa inyo kasi nung beginner ako guys, sa totoo lang, 6 months lang naging profitable ako gamit to. Alam nyo kung ano lang yung binabasa ko, paulit-ulit kung pinapanood nyo yung market. Tapos ang ginagawa ko, tinitake down notes ko yan guys. Sa totoo lang, tinitake down notes ko yan. Actually, meron tayo sa group, no? Meron tayong wait lang, loading. Meron tayong wait lang. Trading. Ay, ano ba tawag yun? Journal. Meron tayong journal. Okay? So, sa journal na yun, makikita nyo kung ano-ano ba yung mga nakapaloob dito. Wait lang, tingnan natin. Kunin nyo sa group yung journal. Ayan. So, dito, date open, date close, currency pair, position size, direct entry, entry price, stop loss, take profit, exit. So, ito, comment, ganyan yung gagawin nyo. Charts. Huwag nyo na itong gagalawin. Naka-fix na to. Account transactions, no? Kayo na magbabala kung ilan nilagay nyo. Diba? Andito na to sa group, guys. Spoon feeding na nga kayo, pati ito, binigay ko na. Huwag nyo na itong gagalawin. Formulated na to lahat, guys, no? Dito lang kayo maglalagay sa journal nyo. Diba? Tinulong din to ng ng student natin. Student ko. Hindi, member natin pala. Kasama natin sa kalikutin nyo na lang to, ha? Okay? Mayroon na to dito. Anong tawag dito? Trading journal. So, dun na lang kayo tumingin ng trading journal and kalikutin nyo, no? Marunong naman yan tayo magbasa, no? Basahin nyo na lang dito kung nakalagay. Date open. Ibig sabihin ng date open, kailan ka nagpakasok ng mo? Kunyari, ano ba ngayon? April 7, diba? Nagbukas ka ng trade, currency pair, Euro USD, position size, 0.01. Direction, buy or sell, entry price. Ano yung entry price mo? And yung stop loss mo, and yung take profit mo, exit price. Saan ka nag-exit kahit na hindi na take profit? Risk reward ratio, lalagay mo 1:5, win or lose. Pag win, lagay mo win. Pag lose, lagay mo rito kung magkano yung talo mo and magkano rin yung panalo mo. Signal mo, comment mo. Signal mo, comment mo. Diba? Sino nag-signal nito? Si Joel. Anong comment mo? Napakatanga. Fake, extra. Pin bar reversal. So, yun yung ilalagay nyo rito. Diba? Okay. So, wait lang. Dito na tayo sa trading psychology. Ito maraming nag-fail. Actually, guys, ano na kayo? Baladon, kumbaga sa tao, kumbaga sa baril, may bala na kayo. Ang kailangan na lang, kanino nyo itututok yung baril sa market. Ngayon, kailangan alamin nyo kung para saan, no? Kunwari, meron ka ng panghuli ng isda, di ba? Ang tawag dun? Fishing rod, no? Right? Fishing rod. So, meron ka ng fishing rod. Ang ginawa mo, hinagis mo sa lupa. May makukuha ka bang isda nun? Hindi, no? So, kailangan sa tubig mo ilagay yan. Ngayon, nilagay mo lang sa tubig. Saan tubig? Sa timba ng tubig. Hindi, kailangan sa environment niya, no? Open environment niya. So, ganun din yung dito sa trading psychology. Meron ka ng bala. Nabigyan na kita ng mga tips, kumbaga sa market. Isasaba ka na lang sa market. Ang tanong, kaya mo bang sumabak sa market and kaya mo bang i-hold yung emotions mo? Dito maraming nag-fail. Kasi bakit? Marami dito kasi nagmamadaling bumawi. Yan yung pinaka-top 1 dyan. Maraming nasunugan, maraming gustong bumawi. Anong nangyayari pag gusto mong bumawi? Mas lalo kang nababaon. Diba? Marami ako naging estudyante dyan. Buti, nasabihan ko lagi. Marami nang gusto magpa-signal group. Dun kay sino man pangalan na to? Badyaw na to. Yung puro pang-hype lang naman. Yun. Basta yung taong yun, no? Sumali siya. Yun. Nascam lang din naman. Di ba? Kasi bakit? Ang take profit lang naman ng mga signal niya, 30 pips. Isa lang ang tama sa buong linggo. Di ba? So, diba? Yun nga sinasabi ko sa inyo. Na sobrang eager nyong makabawi sa maling tao kayo mababaling. So, ano ba yung kailangan nyo? Kailangan, bago kayo mag-decide, no, ilang beses nyo munang iisipin. Nadadala ba kayo ng emotions o pure? Paano pure? Yung utak nyo talaga yung utak nyo talaga yung nagde-decide. Kasi pag may emotions, talo talaga kayo.
Lalo na sa mga nasunugan talaga, no? Sorry, no? Yung mga nasunugan, sobrang hirap kayo sa decision making as of now. So, anong pinakamaganda niya? Work nyo muna yung self-confidence nyo. Lalo na yung mga nasunugan na nag-i-improve na. Kasi may times na nag-i-improve na sila, nakikita ko yung progress ng trades nila. Anong nangyari? Nasunugan sa Nation. Anong impact nun? Nawala yung self-confidence nila. Kasi nga, yung loss, andun tumatak sa isip nila yung loss. So, kailangan yung i-regain yun, guys. Huwag kayong magpapatalo, huwag kayong magpapakain. Kailangan yung i-regain yung loss na yon. I-regain nyo yung nawalang self-confidence. I-build up yung sarili nyo. Lagi nyong tatandaan, walang choice kundi mag-move forward. Wala kayong choice. No? So, FOMO, fear of missing out. Ito yung sinasabi ko kanina. Di ba? Kaya pinapasel ko na rin. Kasi minsan, yung pagbagsak ng market, yung pa yung hinahabol nyo. What if, bago pa yung bumagsak yung market, nakasakay ka na? Okay lang na tumaas ng tumaas, basta nakasakay ka na. And add positions ka na lang. So, ganun kasi ako mag-trade, no? Nag-add positions ako. Lalo na kapag sobrang taas ng validity ng setup ko. Catching a trend. So, pag sinabing catching a trend, ito yung maganda dito. Sumasakay ka ng trend. Pero, hindi ka pwedeng mag-reverse ng trend. Pag sinabing catching a trend, hindi yung pagtaas, ha? Kasi, wait lang. Meron kasi, ba't ka ba pumipiyok, Joel? Meron kasing catching a trend ng ginagawa ng tao. Pag tumataas yung market, nagbabay. Hindi rito nagbabay. Ano ba? So, ayun yung yung pinakapangit, no? Ano ba yun? Ano bang nangyari? Bakit di ko na delete? Ayan. So, wag yung yun guys, yung parang pagtaas ng market, kailangan yung presyo nyo lumapit sa inyo, no? Kunyari ito, yung presyo na to, gusto kong lumapit yung presyo ko, ito, dito, bago ako mag-trade. So, yun lagi nang tatandaan. Wag kayong mag-a-adjust sa market, yung market mag-a-adjust sa inyo. Okay? Ilista nyo yun. Wag kayong mag-a-adjust sa market, dapat yung market ang mag-adjust sa inyo sa mga gusto nyong buy, gusto nyong set up. Okay? So, wait lang. Ayan. Trend reversal naman is, tinuro ko na rin sa inyo yan, no? Trend reversal, kapag magte-trend reversal kayo, kailangan marami kayong valid setup. Actually, pag magte-trend reversal kayo, mas maraming confluences, mas maganda, no? Yun yung pinaka-tip ko dyan. Mas maraming confluences, mas nakaka-build ng self-confidence, mas mataas ang validity. Trend reversal, pag sinabi nating trend reversal, ano yun? Pag sinabi nating trend reversal kasi, ano yan, yung binabaliktad yung market, right? Pero, alam nyo ba guys, actually, di kayo dapat talaga naghahanap ng trend reversal sa trend. Dapat ang hinahanap is trend continuation. Wag kayo maghahanap ng trend reversal as long as nasa zone na siya. Ngayon, kapag nasa zone na, pwede kayo mag-reverse. Pero kapag wala pang zone, wag ka muna magre-reverse. Yun yung pinaka-tip ko. Pag walang zone, wag magre-reverse. Pag nasa zone, possible mag-reverse as long as maraming confluences. O, di ba? Katulad nito, sabi ng first batch ko, di ba? Ito si Windil. Sumusunod talaga na ang market sa technicals, walang masyadong fake out. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, ang market talaga kasi is nasusunod, hindi fundamental. Basta based on my syempre yung trading ko na, masyado kasi ako exposed, no? Syempre wala akong trabaho, tapos lagi lang ako nakatingin sa charts, Dota, YouTube, Facebook, memes, di ba? So yun lang yung buhay ko. So greedy, wag kayong magigreedy katulad ni One Trade Millionaire, no? Huwag yung isipin na lahat-lahat, no, ma-achieve nyo sa isang trade lang. Diyan nga yung sinasabi ko sa inyo, di ba, nalogi ako ng 30 mil. Nag-trade ako ng Euro USD or Euro USD. Sa sobrang gusto kong magkaroon ng sasakyan, nagmamadali ako. Sa sobrang gusto kong magkaroon ng sasakyan, nagmamadali ako. Ang estimated ko kasing profit doon, papalo ng 1K USD, 1K to 1.2. Ayun yung ko doon. 1K to 1.2 na possible pa mag 2K. So, sa tuwan-tuwa na ako nun. Yung Euro USD na sell set up. Pero buy ako ng buy kasi nasa support.
Pero na-disregard ko yung lower lows and lower highs. Di ba sabi ko sa inyo, napaka-crucial lang ng lower lows and lower highs. So, ayun, natalo ako. Pero ano yun, naging naging lesson yun sa akin. So, yun din gagawin nyo, magiging lesson nyo lahat. Pag natatalo kayo, wag nyo i-take as loss. No? I-take nyo as a lesson. Every loss is a lesson, no? Wag nyo iisipin na, natalo ako, na manghihina ako. Wag. Kailangan isipin nyo, saan ka nagkamali? Kailangan mong i-improve. As an IE kasi, hindi tayo tumitingin ng yung mga losses natin. Tinitingnan natin lahat ng opportunity as opportunity for improvement. Lahat ng losses na yun, opportunity for improvement. No? Hindi natin tinitingnan yung downside nun. Ang tinitingnan natin yung is positive opportunity doon. No? Continuous improvement. Right? Okay. Rome is not built within a day. Pag sinabing Rome is not built within a day, yun nga, katulad ng one trade millionaire, no? Rome is not built within a day. Power of compounding. Pag sinabi natin power of compounding, ito yung actually tuturo ko mamaya yung tamang withdraw, tamang iwan. Tamang iwan mong account. Mamaya, basta babalikan ko yung Rome. Trust your instincts. Pag nakita mo yung market, may dumating na ba sa point nyo yung nakita nyo yung market, tapos alam nyo na agad. Naranasan nyo na ba yun, guys? Kunyari, kayong mga laging nakatingin sa Euro USD, naranasan nyo na ba yun? Tingnan guys, naranasan nyo ba yun? Tingin nyo pa lang sa market, alam mo na yung opportunity. Nakaranas na ba kayo nun? Hindi pa. Hindi pa ba? Uy, tulog na kayo? Hindi pa ba? Nakaranas na ba kayo tinignan nyo yung Euro USD? Pag tingin nyo sa chart, ay alam ko na to, buy setup to. Ay alam ko na to, sell setup to. Naranasan nyo na yun, hindi pa. So, hindi pa. Okay. So, kasi ako, naranasan ko na yun. Madalas ko lang nararanasan yun. Ano ko dun? Katulad pag nagla-live trade ako. Bakit nararanasan mo yun? Kasi exposure sa market yun. Alam mo na sa sarili mo kung anong opportunity ang nakikita mo. Yun yung sinasabing experience or exposure. So, yun yung kailangan yung i-build. Kailangan ma-expose muna kayo sa market. Huwag yung katakutan yung market. And wag kayong mag-i-stick sa Euro USD alone. Kailangan maghanap kayo ng ibang pair. Sobrang daming opportunity dyan. No? Wag yung iipitin yung sarili nyo sa konting opportunity na yan. Lumabas kayo sa comfort zone nyo. Maraming opportunity. Okay? Keep on practicing. Losing is a part of winning. Keep on practicing. Kailangan maglaan ka ng time araw-araw. Kailangan mag-trade ka ng mag-trade. Hindi kailangan ng real account. Demo account. Good na yun. Losing is a part of winning. Katulad nga ng sabi ko sa inyo, yung lahat ng pagkatalo mo is an opportunity for your improvement. Diba? Ako kasi, dati kasi ganyan ako eh. Pag na-hit yung stop loss ko, actually, isa rin yun. Yung na-hit yung stop loss, nanghihina ka. Actually, dati ganun ako, sobrang nanghihina, di makakain, di makatulog, kaka-easy. Hindi talaga. Pero, alam nyo ba, dumating sa point na na-appreciate mo yung stop loss kasi, yung parang, alam mo na yung pinaka-invalid na setup, buti na lang may stop loss ka, magpapasalamat ka pa. Kung hindi, kung wala kang stop loss, ubos yung buong account mo. Yun yung maturity, when poverty hits you na yun eh. Sa market naman, ganito. When puberty hits you. Ganun na yun. When poverty na, puro paghihirap na lahat eh. When poverty hits you. So, yun na yun. Naghihirap ka na lahat eh. So, risk management. Ito yung power of risk-reward ratio. Okay? Yung computation. So, balikan nyo yun. Don't burn your accounts, no? Ito, don't burn your accounts. Keep your accounts safe. Bakit? Kasi kung katulad ko kayong dukha, no, every penny counts. Lagi niyong tatandaan, di baling hindi kayo manalo basta wag lang matalo. Di baling may mawala, wag lang mabawasan. Di ba? Wag lang mabawasan. Di baling hindi manalo basta wag lang mabawasan. Yun yung tatandaan nyo. Niyo sa sarili nyo. Okay, yung account ko na to, ito lang yung goal ko for this month, kailangan mag-flip ko to ng ganitong amount. Okay lang, kahit mababa yung 40% per month, okay lang yun. Wala namang nagiging magaling sa una pa lang. Diba? So, okay, ganito yun guys.
Marami kasi yan. May small losses, may big losses, small win, break even, and may big win. Pag natanggal mo na yung big losses mo and small losses mo, malaking step na yun sa market. Kasi yung break even, ang kasunod niyan, profit na yan. Small wins and big profit na. So, yun yung tatanggalin nyo, yung mga losses nyo. I-minimize nyo muna lang yung mga losses nyo. Quality trades, kung pipiliin nyo, no? Huwag kayong pipili ng mga choppy trades. Quality, lagi nyo tatandaan. Pataasin nyo muna win rate nyo bago kayo mag-focus sa profit. Lagi nyo tatandaan yan. Win rate before profit. Okay lang, kahit $5, share mo sa group. Bakit? Sa 0.01, may $5 ka. Ilang pips yun? 50 pips yun. Good amount na yun. Maganda yan. It's the pip that counts, hindi the profit, no? Kaya nga minsan, pag nakakita ko ng 1.0, tapos ang profit lang naman is $20, ang ginagawa mo, nagsusuicide ka? Diba? Mali yun. So, ganun yung, ako nga, nagawa ko guys, sa totoo lang, share ko lang sa inyo. Puro 0.01, the power of 0.01, pumalo ng $300. 0.01, accumulated. Hindi pa ako nagtuturo nun. Ano yun sa group din namin, nagpapakita ako. Kasi may abang din ako nun yung time na yun. Hanggang ngayon, may abang ako nun. 0.01 lang, puro 0.01 lang. Kita nila lahat ng trade ko, tumpak. Euro USD, GBP USD, Euro JPY, GBP JPY. Tumpak lahat yun. Doon ako, question ni, sino yun? James Vargas. Marunong ka naman palang mag-manual, ba't andito ka pa? Yun na, nag-away-away, kadaletse-letse na. Doon nagsimula ang kwento ni Princess Cinderella. So, being a profitable trader takes time. Diba? Katulad ni Rome is not built within a day. Bakit? Kasi ako nga, diba guys, sabi ko nga sa inyo, ilang months, ilang years, diba? Swerte mo na lang kapag months. Actually kasi, kung bakit parang maraming nagiging profitable in a short period of time, bakit? Kasi, natutuwa sila, nag-e-enjoy sila sa pagtitrade. Hindi nila inisip yung nervyos. Ini-enjoy nila yung trade. Actually, dati ganyan din ako. Ngayon, ini-enjoy ko siya. Para kasi talagang Dota. Sa Dota kasi, eto share ko lang. Sa Dota kasi, as a team, ako yung nagko-call ng mga namin, ng mga clash, nagko-call namin ng laban namin, nagko-call ng kung anong strategy yung gagawin namin. Alam niyo ba guys, sa totoo lang, meron din kaming strategy, yung tawag namin doon, suicide strategy. Strategy na yon, lahat ng mga kakampi ko, ipapakain ko lahat yun. Hanggang mag-farm lang ako na mag-farm. Alam ko na, intindihan ng mga kapwa Dota trader ko yun. Dota player yun. Lahat ng mga kakampi ko, pinapakain ko. Clashin nyo lang ng clashin yan. Bigyan nyo lang ako ng space. Ayun yung hanapin nyo guys, yung space na yun, na maging profitable kayo. Okay lang na mag-cut kayo ng mga ties, no? Ang hanapin nyo, yung magiging profitable ka at your own pacing. So, ako ganun ako Ang ginawa ko, pinakain ko sila, no? Sige, patalo kayo. Ay, pakain lang kayo, paano kayo? Papatay lang kayo ng papatay. Basta ang mahalaga, hindi ako magagalaw. Magpa-farm lang ako na magpa-farm. Ako kasi, mahilig ako sa mga illusion. Mga ganun, mahilig ako sa illusion. Pag illusion naman kasi, parang nata-diversify yung pagpa-farm mo nun So, mahusay din ako maglasit, yung mga ganun-ganon. So, ako, ang ginagawa ko doon, nagwe-wait ako ng tamang opportunity na kung saan ang huling clash namin mababaliktad na lahat ng laro. Yun yung lagi yung tatandaan. Kailangan yung time na humihingi ka ng oras na yon, yung sarili mong pacing, pag na-meet mo na yung maximum point na alam mo na sa sarili mong profitable, alam mo na sa sarili mo handa ka na. Tables turned na yon. Alam mo na sa sarili mo baliktad na dating dating pipitsugin trader ka na. Ngayon profitable ka na. So, yun yung yun yung pinaka-isipin nyo lagi, no? It takes time talaga. Sariling pacing lang, huwag kayong magmadali. Ako nga sa Dota, 10 minutes to 20 minutes ako nagpa-farm. Pero at the late game naman talaga, palong-palo yun. Sabi ko sa inyo guys, ang huling clash namin, yun na yung magdidikta na kung sinong panalo. Pag nakasalpak na ako ng mga item. Di ba? Alam ko yung mga iba rito babae, no, hindi makaintindi. Pero yun talaga, space created, kumbaga. So, kailangan intindi, lahat ito ising inyo sa mga utak nyo, mga pinagsasabi ko.
Marami pa kayong mga flaws, no? Work out with your flaws. Huwag nyong itago yan, ilabas nyo. Andito lang naman ako di ba? Mentor nyo ako Ang nakakatampo lang naman, balik kayo ng balik doon. Hindi na nga profitable. Tapos kapag naman nasasad kayo, lalapit kayo sa akin, comfort ko naman kayo. Ano ako? Rebounder? Anak ng teting naman, no? Pati ba naman dito sa relasyon natin, rebounder din ako? So, ayoko nang ganun, no? Kailangan, makita mo yung opportunity sa akin. Huwag mong isipin na, andiyan ka lang naman Kailangan, treasure niyo yung moment na nandito, yung community natin. Actually, guys, napaka-healthy ng community. Ewan ko, ba't ba nagpupumilit kayo dun Andito lang naman ako Nagtatampo rin ako sa first batch ko Kasi, ayun nga, di ba? Andito lang naman ako lagi. Andito lang naman ako. Ba't di kayo lumalapit sa akin? Di ba? Nakakatampo lang. Pero ayun, ganun talaga. No? Di ko na rin iniisip yun. Di man ako chicks. Okay, so top 10 commandments have a goal. Diba? End of year, weekly, monthly. Dedicate certain amount of time consistently. Find which trading times works best for you. Pipili ka. Pero kung nasa Pilipinas ka na, baka tamarin ka pa ng New York session. Wag na. Ayun yung pinakamagandang market sa atin. Kapag nasa ibang bansa ka, kung yung pinakamagandang trading type. Choose at most 3 pairs, Euro, USD, GBP, USD, USD ka, the better. Yun yung best pala sa akin, best. Know your red flags. Know when to venture reserves and have an exit strategy. Know your red flags. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo kung kailan ka hihinto mag-trade. Kunyari, ganito kasi guys, lagi niyong tatandaan, hindi always, no? Hindi parating maganda ang pagbawi. Lagi niyong tatandaan, alam mo kung kailan ka magpapahinga and alam mo kung kailan ka babalik. Ganito yun. Ako pag nag-trade ako, 2 to 3 trades lang natalo, out ako sa market. Anong gagawin ko? Magbabasa ako, magdodota ako. Ganun ang gagawin ko. Next week, come back. Hindi ko isipin yung losses ko. Isipin ko yung mga opportunity ulit. Ganun lagi yung tatandaan. Ganun talaga. Wala namang taong perfecto, no? Wala namang perfectong tao pala. Wala namang perfectong tao. Lahat naman nagkakamali. Diba? Lahat yan. So, ang pinakamaganda doon is yun nga guys, always look, sa lahat ng mga bagay na gagawin mo, yung pinaka-bright opportunity ang titingnan mo. Wag yung downfall or wag yung downside niya. Titingnan mo lagi yung pinaka. Lahat ng mga kung ano mangyari sa buhay mo, yung bright side ang titingnan mo. Nasunugan ka man, ano yung bright side nun? Nakakilala mo yung community na to. Natuto kang mag-manual. Ano na mas maganda? Naiintindihan mo ngayon yung market. Ano yung downfall nun? Nagbawas ka lang ng pera mo. Ano yung bright side nun? Pwede mong mabawi sa pagmamanual yun. 'Di ba? Yun lagi yung tatandaan, yung bright side. Huwag mong isipin, ay, pambili ko na ng bayat lupa sa paso yun. Ay, pambili ko na ng galunggong yun, yung dinaing pa at tinapa. Huwag mong isipin yun. Ang isipin mo, yung opportunity. Kasi pag nag-stick ka doon sa negative side, anong mangyayari nun? Depression yun. Pag nag-stick ka sa depression na yun, mahirap na imagine yun. Di ba? Darating nga sa point na atakihin ka ng anxiety. No? Magiging tatanungin mo sa sarili mo, profitable ka bang trader? Ano bang ginagawa ko sa mundong to? Ano bang ginagawa ko mulat sa pool pa lang? Bakit ba ako nandito? Bakit ba ako nasunog? No? Darating yun. Pero, ang pinakamaganda doon, titingnan mo lagi yung bright side. Ako inatake ako ng anxiety. Totoo yun. Pero, hindi ko siya ino-open na. Pero, yun nga. Ang pinakamaganda doon lagi, after nun, bright side na. Titingnan ko. Yung mga opportunity, appreciate small things, no? Maging grateful kung ano mang meron ngayon. Diba? Have an exit strategy. Pag sinabing exit strategy, hindi mo kailangan i-take profit lahat. Kailangan, alam mo sa sarili mo na, oy, mali na to. Alam mo yung sinasabi natin, ay, possible reversal na to. Out na ako. Trailing stop loss would be better. Learn from your losses and the losses of others. Okay, may tanong ako. Natin sa pagiging addict. Learn from your losses, no? Learn from your mistakes. Ganito yon, guys. Itatry mo pa bang magshabu kung nakita mo yung mga kapwa nagdadroga, nagsashabu, inatotokhang na? Itatry mo pa ba yung shabu? Itatry mo pa magdroga? Okay? Bigyan nga guys. Totoo yan. Actually, ayun nga. So, katulad ng sabi ng ate Cherry ko, walang pambili. Hindi, wag niyo nang gawin. Actually, nakausap ko si Ate Cherry.
ang kausap niya daw, para daw ako matanda, na ano, na parang ako yung nagbibigay kahit sa kay Steven, tanong mo sa Steven, ako nagbibigay ng mga payo dyan. Sabi ko sa kanya, wag kang ma-attach, kasi pag once na na-attach ka, pag ikaw nabasag, mahirap i-gain. Mahirap i-regain, kaya alagaan mo yung sarili mo, lalo na pag fragile yung tao. Kasi, alam ko iba-iba tolerance natin. Merong makakapalang muka, may mga maninipis ang muka, may mga fragile, may mga balat sibuyas. So, ang gagawin nyo lagi, alagaan yung sarili nyo, maximum tolerance, no? Hanggat maaari, maximum tolerance. Kapag alam yung negative yung tao, cut loss nyo. Actually, hindi siya cut loss. Profit yun, pero kinat loss nyo. Ang tawag dun? Pag cut loss profit. Positive cut loss, no? Positive cut loss. Positive. Basta yun, positive profit yan. Profit yan. Maganda kasi doon, guys. Pag alam nyo negative yung tao, wag nyo nang ano. Guys, totoo yan, iwas negative vibes. Sa totoo lang, ganyan akong tao. Pag hindi kita pinapansin, isa lang ibig sabihin nun. Hindi kita na-replyan or toxic ka sa akin. Ayun yun. Yun lang yun. Pag hindi kita na-replyan kahit anong paulit-ulit mong chat, toxic ka. Alam ko yung ugali mo. So, ako ganun akong tao. Magaling ako magbasa ng mga tao ngayon. Magaling nga kasi, sabi ko nga sa inyo, di ba, galing ako sa Signal Group. Galing ako sa Signal Group. Anong natutunan ko sa Signal Group? Lahat ng tao, iba-iba yung ugali. Doon ko naramdaman yung yung signal ko, tumpak para sa akin. Tama siya. Pero ang ginawa ng mga nag-take ng signal ko, yung swing trading ginawang scalping. So, sinong sisisigin? Negative $300 sa 2.0 lot size. Ibig sabihin mo, down ka lang ng 15 pips, puto, nininervous ka na. Bakit kasi yan ang nilagay mo? Ngayon, sasabihin ko sa GC. Sa GC ng i-initiate, hindi yan profitable kasi, negative ako negative yan, tapos ganyan-ganyan. Diba? Yun yung nangyari. Pagkatapos, alam mo ba, pagkatapos niya ma-cut loss, profit yun, take profit. Tapos, kinamusta ko pa nga siya. Sabi ko, kamusta bro? Kapatid din sa iglesia. Kamusta bro? Balita ko, taas ng lot size mo. Profit tayo nga, take profit. Nag-cut loss ako bro, hindi kasi ako marunong. Anak naman ng teting. 2.0 ba naman yung ginawa mong lot size? Tapos 15 pips lang yung naging negative. Tapos gaganyan ka. Kaya, diba, wala naman kasi sa religion yan guys, sa totoo lang. Wala naman yan. Nasa tao talaga yan, may mga kupal talaga. Meron pa nga guys, sa totoo lang. Na-encounter ko, sinisisi pa yung Diyos eh. Diba? Ganun katindi ang mga yan. Kaya nga sabi ko lagi sa iyo, Steven, wag kang ma-attach sa mga tao. Pero lang sa jowa mo tsaka sa akin. Kasi, yun nga, yun ba, isinesermonan din kita. Ngayon kasi, yung mga tao, pakikinabangan ka lang hanggat pakinabang ka. Lagi mo tatandaan, pag wala ka ng pakinabang, hindi ka nakilala niyan. So, yun yung lagi mong tatandaan. Wag kang ma-attach kahit kanino. Wag mong iisipin na, na mabait siya, ganito. Kailangan isipin mo, long-term goal mo. Kaya nga, hindi ako yung taong mabilis lang magtiwala. Mahilig ako mag-test ng tiwala. Alam ng mga ko yan. Mahilig ako mag-test ng tiwala. Sa totoo lang, tama na, magduda muna ba? Kasi naranasan ko na yung nagtiwala muna. Tapos nabasag lang din ako. Yun yung paulit-ulit sinasabi. Kasi sabihin mo lang naman, okay, move forward. Pero deep inside, alam mo sa sarili mong nabasag ka. 'Di ba? Ang hirap maka-recover nun. Ano mangyayari sa mga trades mo nun? Negative yun. Kaya ako binitawan yung Signal Group na yun. Kasi bakit? Sobrang toxic na ng team. Konti lang naman kami. Mga nasa 30 lang din. 30. Pero sobrang always protect your emotions. Always protect your capital. Basta lagi ka magfo-focus sa sarili mo. Huwag mo na munang isipin yung iba. Lagi mong isipin yung sarili mo. Kasi all this time, tinulungan mo naman sila. Nasa sa kanila na yun kung paano nila iti-take yun. So ako, di ba, ganun din dati. Ganun ako, ni-reach out ko naman na lahat eh. Di ba, tinulungan ko kayo, binigay ko na lahat sa inyo. So, ayun na talaga yung may offer ko. Pero kung yung friendship na yan mo, kailangan i-build natin yun. Hindi ako pwedeng magbigay ng friendship totally na wala kang napapatunayan sa akin. Kasi, through upside, baka andyan ka. Pero pagdating sa downside ko, baka umalis ka. Meron akong 2 taong subok na. Wala yata siya rito, no? Si Kuya Jomar tsaka si Kuya Ruel. Yan yung mga sobrang subukan na mulat. Signal Channel, basta andyan sila lahat. Yung 2 yun, sobrang tinetreasure ko yung relasyon namin. So kahit na nagkakamali ako, piniplease ko sila.
Ngayon, ang tinetreasure ko ngayon, sila Steven. Sa third batch, ang tinetreasure ko, si Steven, sa second batch, sila Steven, yung mga, basta, mararamdaman nyo yung mga naka-heart to heart talk ko, yung mga problema, yun yung mga nagiging ko. Yun yung magiging sila Kuya Ariel, yan, sa mga ko. Kasi yung iba, parang lang naman eh. Parang hindi pa nga ako kino-consider eh. Basta, minsan nakakatampo lang. Pero yun, wala ka namang magagawa eh. Pero ayun, always, sabi ko nga, dun ka lang sa positive vibes lang. Huwag mong isipin yung mga taong toxic. Pero so far naman, wala naman toxic na tao. Dito sa atin sa community natin. Kasi pag toxic na tao, masarap sipain eh. Okay, learn from your losses and losses of others, no? Huwag mo nang gagawin yung mga ginawang kabaliwan ng kasama mo. Kunyari, higher highs and higher lows, nag-sell pa. O ba? O, di ka rin talagang damuhok ka rin hayop ka, di ba? Do not become addicted to withdrawing and compound both your equity and your lot sizes. Paano yun? Ganito yun. So, ang goal mo for every month is 50%. 1,500, diba? 1,000 capital. So, ilan ang ilan ang profit mo ilan yung equity mo at the end of the month? 1,500. So, ang gagawin mo, withdraw ka 250. Ano matitira sa'yo? 1,250. Okay, compound mo ulit yun. 1,250 times 50%, 1,250 times 50%, meron kang 625. 625 plus 1,250, meron kang 1,875. So, sa 1,875, no? 1,875 divided by 1,875, kuha ka lang din na withdrawn mo doon. 500 lang. Yun lang gagawin mo. Ilan yung matitira sa'yo? 1,375. Diba? Or sabi natin $400 lang o $300 lang. Wag mong bi-withdrawin lahat, pero dapat mag-withdraw ka rin. Secure ka din ng mga profit mo, pero wag mong i-withdrawin lahat. Kailangan i-build mo din yung yung lot sizing mo. Ganyan ako dati hanggang 1,000 lang. Ngayon pumalo ng 2,000 to 4,000, di ba? Hanggang pa lang ako ng lot size ko. 0.20 pa lang, pero di ko pa nako-compound. Pero kapag flipping account, iba ang usapan na yun. Walang limitations pag flipping na account. Okay? So, that's it, no? Thank you for being my student and I will always be your mentor forever. Actually, keep in touch pa rin ako sa first batch, second batch. Ang natitira na lang sa mga first batch ko is yung mga taong yung mga taong talagang natutong mag-manual, which is yung sabak na. Sila Brian Lafranco, Wendell Lepada, Gladwin Rainer, basta yung mga talagang natatakan ko. Talagang tatak ko sa no yan. Yung iba dyan. Marami akong natatakan dyan. Yung iba, nag-EA na. Yung iba, may alam na. Pero nag-EA pa rin. Siyempre, kanya-kanya nga tayong pacing eh. Pero ang pinakamaganda dyan, masarap sa feeling yung na-influensya mo yung tao. Na, katulad ni Gladwin, pares kami, diba, nakabili kami sa sakyan. Sa kanya, Toyota Rush, kinash niya. Ako naman, EcoSport. Pero ako second hand lang. Sa kanya, sa Toyota talaga. Which, isa niya ba, nakuha? Sa manual. Yun lang yung nakakatawa, na naging big, katulad ni, John Anthony Halog, diba? Shinare ko din, diba, sa group, sa My Day ko. Anong dinulot ng Forex sa kanya? Dinulot sa kanya ng Forex na admit yung baby niya. Hindi niya kailangan gumastos ng sobrang dami. Bakit? May funds siya. Diba? Yun yung lagi nang tatandaan. Yung mga worst case scenario, andyan yung Forex, no? Yung opportunity ng Forex. So, kaya nga, wag yung bibitawan. Kahit na ilang beses kayong sinanaktan, wag yung bibitawan. Sabi ko nga sa inyo, always look sa opportunity, wag yung downfall. Opportunity, wag yung isipin yung downfall. Sa sobrang takot na ako magtiwala, ang iniisip ko lagi kasi sila na yung tinitake na nila ako as opportunity. Pero may mali din ako dun. No? Hindi lahat ng tao ganun. Pero may ganun. Kailangan mo na lang i-win siguro yung trust ko. So, ayun lang. Ayun, so wag na tayo maganohan dito, no? And actually, meron kayong na-share ko na ba sa inyo? Meron kayong certificate, no? Hindi ko pa nga binibigay ito sa second batch. Gusto niyo ba to? May certificate talaga. Ayan, Gusto niyo ba yan? Yes, please. Sige, Gcash lang, coach. So, ayun guys, no? Ito, start lang to ng journey nyo. Hindi pa to yung mismong journey. Kumbaga, sa higher highs and higher lows nyo, ito pa lang yung unang wave. Marami pa kayong pagdaraanan. Pero ang pinakamaganda, may bala na kayo. Actually guys, sabi ko sa inyo, si Steven nga, di ba, shinare ko sa inyo,
Ano yan? Ano simulat sa pool niya? Parang puro support and resistance lang. Ano pa, 3 years niya pang pinag-aralan yun. Pero nung once na nakilala niya ako, kaya nga ginawa ko rin siyang educator. Kasi alam niya yung magiging approach niya sa newbie. Kasi nga, di ba, mas himay nga ito magturo kumpara sa akin eh. Pero mas malinis lang yung chart ko. Kasi mahilig ako sa malinis na chart. First wave pa lang ng Elliott yun, yes. First wave pa lang ng Elliott yun. Pero ano pa, may fifth wave ka pa. Pero guys, ang pinakamaganda doon, sabi ko nga sa inyo, titingnan nyo lagi yung opportunity ng forex market. Huwag nyong isipin yung downside na kesyo malugi ka. Ang isipin nyo lagi, mag-risk habang kaya pang mag-risk. Okay? Kasi ang pinaka-failure, ang mga failure na tao, hindi nagre-risk. Ang mga pinaka-fail na tao, hindi nagre-risk, nag-i-stay lang sa comfort zone. Lagi nyong isipin, umalis kayo sa comfort zone nyo, maraming opportunity. Ako dati natatakot ako mawalan ng trabaho. Nawalan ako ng trabaho, lockdown, pandemya, wala akong cellphone. Pangit yung cellphone ko, babasagin pa. Babasag pa yung cellphone ko. Nanay ko, walang tinda, isda. Papa ko, electrician. Kano lang naman sahod nun, di ba? Nagkasabi natin, 14K per month. Birin mo, mabubuhay ba kami nun? Ang lalaki naming bulas. Yung hindi normal yung kain namin 5 beses sa isang araw. Pagkasyahin ba namin yun? Doon ko nakita yung forex. Sabi ko, why not try ko dito? Pero bago kasi ako mag-forex, guys, lagi ko kasing iniisip, ayokong yung pera ko natutulog sa bangko. Inisip ko lahat ng paraan para yung pera ko nagtatrabaho para sa akin. Ginawa ko, una kong sahod, di ba? Sabi ko sa inyo, sa Watermark, 10K pinautang ko. Alam mo ba yung 10K na yun, pumalo na yun ng 100K. Dahil lang sa pautang na yun. 100K pumalo yun. Ganun gahusay ako sa dati sa pera. 100K pumalo ng 100K, yung puro pautang lang. Paikot lang ng paikot. Di ba? Yun yung isipin nyo lagi. Ako kasi, ayoko nang nakikita yung pera sa bangko. Parang, ano ba naman yan? Napakatamad mong pera. Dapat gumagalaw ka eh. Di ba? Yun yung pinaka-ayaw ko sa lahat. Yung pera ko nakikita ko sa bangko. Yun yung yun yung pinaka ayoko makita. So, yun yung pinaka sa inyo tip, no? Hanggat maaari mag-risk kayo ng mag-risk. Pero kapag kunyari puro scam naman yung pag-riskan nyo, wag naman. Kailangan yung alam nyo rin, no? Sabat risk kayo ng risk, di nyo rin naman alam eh. Pwede kayo sumali anytime naman. Kahit may 10th batch, pwede kayo sumali doon. Actually, yung 6th batch natin, kung sakali, or 5th batch, talagang hato yun. Kasi magtuturo na ako ng Elliott Wave doon in harmonics. Palarin lang tayo na tag ito na magets ko yun, pero ayun nga, no, diversify. Totoo yan. Actually dito ba si John Anthony? Wala. Si John Anthony, nagkukwentuhan kami niyan. Sabi ko kasi nandun ako sa Taytay niyan. Sabi ko kasi ayoko ng yung pera ko natutulog. Alam mo ba ginawa niya? Di naman siya nag-EA siya. Ngayon ang laki na rin ng kita niya sa EA, may manual pa siya. Hindi siya nakakapag-manual ngayon kasi siya, medtech yata siya or nurse. Medtech siya. Parang medtech siya yata. Busy siya. So, muro EA lang. Ngayon, nag-grow na yung account niya. 100%, 60%, no? 2 months lang. So, yun yung mga sinasabi kong opportunity sa Forex. Kailangan nyo lang malaman yung best opportunity. No? Minsan kasi yung opportunity natin, nakala natin opportunity. Yung pala, magiging downfall. Pero yung downside na yun, lagi nyo titingnan yung opportunity lagi. Basta lagi nyo titingnan yung bright side. Bright side, always look for the bright side. Always look for the bright side. Lagi niyong itataga. Kahit anong mangyari sa buhay niyo, always look for the bright side. Always look for the bright side. Ganun katindi dapat yung mindset niyo. Hindi kayo pwedeng dapat na panghinaan ng loob. Yes, manghina kayo, pero dapat basta approach niyo lagi malakas kayo. Okay lang na maging mahina, natural lang yan. Pero dapat na maging malakas kayo. Okay? So, that's it, no? If meron kayong questions, feel free to PM me. And ang susunod nating magiging fifth session is si Steven na. Si Steven na magtuturo ng fifth session sa, di ko alam kung kailan siya, Friday or Saturday. Pero that's it, no? See you sa 4th batch, no? Yung mga graduate, no? See you sa 4th batch. Thank you, bro. Thank you, Noel. Actually, yung EA natin, madami pang flaws, lalo na sa VPS. Kasi yung VPS, PIVPS, parang minsan nagka-crash siya, pero sobrang naman, okay naman siya. Yung performance ng EA, okay siya, pero kailangan tingnan nyo rin yung EA nyo. Kasi once na nagkaroon lang naman ng error yan, dire-diretso na yan. No problem na yan, pag once na nagka-error yan. Tsaka dito lang naman ako, no?
Ay, hindi pala si ano eh. Ay, hindi, si Yu pala to. John Anthony Halog yung tinutukoy ko. Okay. Okay. Di ba, Raymond, tayo nga nagkakilala lang nung ano eh, kay RB. Okay, so no problem. That's it. That's it for today and tonight pala. Congratulations, graduate na kayo and sana malabanan nyo yung market. No? Kahit anong laban sa buhay, labanan nyo. Andito lang naman ako guys eh. If gusto nyo ako maging friend, so be it. Andito lang naman ako eh. Basta andito lang ako. Kahit naman iwan nyo ako, dito pa rin naman ako eh. Oo, wala naman. Wala namang goodbye kasi andyan pa rin kayo. Actually, baka nga pag 5th batch nyo, pagsama-samahin ko kayo lahat eh. Tapos maglagay tayo ng tournament, no? Sarap nun. Pagto-tournament tayo ng pamanual. Okay, so that's it, no? Good night and see you sa mga susunod nating sessions. Bye-bye. Good night. If your eyes are over me. Tonight, oh. Turn over Memphis this side. Sa necklace. So, ipapasok ko. So, labadado. Pwede makashare pa siya. Pwede naman. Max of 3 accounts na.
Tapos nagkakabit ka. Mm. Si Bessie, tsaka si Noel si Shobi may binigay na data na na bago. Details. Si Ate Bessie, Shobi. Shobi, Bessie. Labor fee. Yung sub ID parang networking. Profit nila. Profit. Oo bro. Okay na. Lang bro nagturo kasi ako.